Ang kagandahan dito, madali siya maisingit-singit. Hindi naman siya ganun kalapad eh. Talagang head turner siya. Nang babali ng leeg. Ito, pagkakaalam ko, nasa 30,000. Isang gulong niya pa lang sa likod. Another cons pala is not beginner friendly po. Para sa mga wala pang experience sa big bike Dapat ka bang bumili ng sports bike? Sobrang highly recommended ko rin naman tong big bike na to eh. Pero sa bawat piga at bawat lingo ng mga tao, mas maintindihan mo kung bakit marami nangangarap ng mga sports bike. Lakas ng alon. Good afternoon guys. So, tanghaling tapat ang init. So, tirik na tirik yung araw At syempre kasama natin si OBR Outfit check. Naka-vintage yung ano niya no. Ano ba tawag sa color na yan? So for today's video, kung nakikita nyo naman sa thumbnail natin, bago ka bumili ng sports bike, panoorin mo muna to. So ibibigay ko po sa inyo kung ano yung personal experience ko sa ating big bike. Sports bike pala ang aming big bike. Iyan Poging-pogi, bagay na bagay sa amin. So ang height pala ni OBR is 4'11". Mga short rider lang naman kami. And my height is 5'4". Ayun, nakulimlim Ay! Meron kasing low pressure. Ayan, napaka-pogi. So quick walk around lang tayo. Wala naman changes. Ayan, naka-burnout exhaust tayo. Slip-on pa rin. Hindi pa rin nakatanggal yung catalytic. At syempre yung ating sexy back. Ito yung favorite part ko Ayan sexy back na yan. All stock, walang binago sa kanyang design. Yung mga lang, accessories lang. Gaya ng mga frame slider, ayun lang naman yan nabagot. Then, meron tayong 360 camera. Yan, si OBR. Kaway ka naman dyan. At samahan nyo po kami sa ride na ito. Let's go. Check, check, okay. Wala na tong estapan naman na. Tara na. Ang init. Alas 12 ng tanghali. Grabe. Yan, malamig. Parang naulan to Okay, so nandito na kami sa expressway. So papunta pala kami ngayon ng Lipa. Actually, breakfast ride talaga dapat to. Akala kasi namin uulan kasi nung madaling araw ang lakas ng ulan Kaya ang nangyari, yung ride namin naging lunch ride, hindi na breakfast ride. So ang content pala natin ngayon, bago ka bumili ng sports bike, panoorin mo muna to. Since this is sports bike, so ibibigay ko po sa inyo kung ano yung advantage and disadvantages kapag ikaw ay naka-sports bike. Ang daming sasakyan ngayon So syempre, first impression dito sa motor natin, napaka-pogi para sa akin. Dahil ako ay mahilig sa mga sports bike. Naku, ang lala ng traffic. Ito palang namin, ZX6R. Ang kagandahan dito, madali siya maisingit-singit. Hindi naman siya ganun kalapad Hindi gaya ng mga GS. Malalaki ang handlebar. Ang haba baka tamaan. Ito kaya mo isingit. Parang halos kasing laki lang ng ADV, mga ganyan. Parang ganon. Kaya mo isingit. Parang malapad pa ang handlebar ng ADV. Pero yun, advantage agad is maisisingit mo siya. Kagaya nito, napaka-traffic. So ito guys, mainit po siya. So kailangan kapag nagra-ride kayo at ginagamit nyo to, naka-pants kayo. Or kahit makapal na pants, kasi mapapaso talaga yung hita nyo. Pag naandar naman na mabilis, hindi naman ganun kainit. Pero kapag ganitong traffic, tapos mainit pa, expect nyo na mainit lalo. Kasi mainit. Mainit, Philippines! Grabe, ang lala ng traffic. Yan 450. Parang naka inline 4. Ganda meron ditong isang motor na parang Z1 laki ng bag sa likod niya.
Ay, ang lapad ng handlebar niya, oh. Pero sa atin, maliit lang. Kaya makakasingit-singit tayo. Okay, nakalampas na kami sa traffic. Grabe. Wala namang aksidente. Sa mga truck lang talaga. Another advantage for this bike is inline 4 engine. Siyempre, yung tunog yan napakaganda. Hindi ka mabuboring sa biyahe. Kahit bumiyahe ka ng mga 5 hours, babaran, dahil napakaganda nga ng kanyang tunog. At another advantage of this bike, syempre pogi sa daan. Talagang head turner siya, nang babali ng leeg. Isa rin yan sa lagi kong since nagpa-public reaction naman tayo sa mga short video natin. As in talaga ang daming taong nababali ng leeg. Pero karamihan talaga pag tumakalala sa public road, palengke, yan, pag titinginan ka talaga. At another advantage of this bike is maganda siya for racetrack. Maganda siya for cornering. Like mahilig kayo marilaki, mahilig kayo sa banking. Napakaganda po niya. Dahil napakakapit na ng kanyang gulong. Hindi ka na rin basta-basta nito idudulas. Pero bago nyo gawin ngayon, warm up muna ng gulong. Kumbaga ganun-ganun nyo muna bago nyo gawin yung pag-banking para uminit ang gulong. At another advantage of this bike, malakas pang content. So depende na lang talaga yan kung paano ka magdadala ng content. Ayun si sir, nakasabayan natin. May edad na nakita namin. Siguro ganyan na ako, naked na ako pagka may edad na. Kasi baka ganyan na kami. And for the disadvantage or cons of this bike, sa nakikita ko, top 1 sa akin syempre, hindi siya pang long ride. Hindi siya advisable pang long ride. Pang throttle therapy lang talaga siya. Hindi mo siya pwede pang North Loop, pang malayuan, 500 km papuntang Bicol, dahil masakit po siya sa balakang. Pero kung bata-bata ka, kaya naman. So ayun lang, disadvantage, hindi siya pang long ride. And ang nakikita ko pang disadvantage nito, yung maintenance cost. Dahil nga, like for example, magpapalit ka na ng gulong, napakamahal po ng gulong niya. Although matagal naman yung lifespan ng gulong, nasa sabihin natin 20,000 kilometer or 25,000 to 30,000. Pero pag nagpalit ka nga, hindi kaya ng mga lower cc, hindi naman ganun kamahalan ng mga gulong. Dito, pagkakaalam ko, nasa 30,000, isang gulong niya pa lang sa likod. So ganun po kamahal. At syempre yung mga parts, syempre wag naman sana kung ikaw ay tumumba or nasemplang, yung mga fairings niya ang mamahal niya. At sama ko na pala, dahil ang first experience na na-encounter ko dito na problema, yung baterya niya. So nasira na. Kapag ikaw bibili ka ng big bike, kailangan nagagamit talaga siya. O hindi man magamit, painitin mo kahit araw-araw para nakakapag-recharge yung battery niya. Kagaya sa amin, nasira yung battery, nababad siya, 5 days kasi. Usually pag ginamit namin, 5 days natetenga siya. Okay, so malapit na kami sa aming pupuntahan. Ito pala ay Kaiju Restaurant, dito yan sa Lipa, Batangas. Kaiju Cafe pala. So, second time na namin dito. Ito pala yung daanan. Ayan, may nakita ay para siyang subdivision nga to. Baka hindi ka niya maririnig. Kaiju Cafe po. Kaiju Cafe. Apo. Apo. Tara. Naka, nakalakad ka tuloy ng di oras. Yeah. Medyo lubak. Na-trauma kasi yun si OBR nung natumpa kami. Ganito rin kasi yung rough road. Grabe, di talaga to pwede pang rough road.
tapos na kami kumain. Napakasarap ng pagkain dito sa Kaiju. Yung nagustuhan ko talaga sa kanila, ito kasi second time na namin dito, yung beef tapa. Try nyo dito sa mga dyan, 4 wheels. Or malapit lang dito sa Lipa. Dito pala yan sa Lipa, Batangas. Sarap ng beef nila. Ayun, sa kanya rin, napakamahal nga lang. Salmon kasi yun sa kanya. Salmon teriyaki. Masarap ang hangin dito kahit ganito, tanghaling tapat to. Iba talaga pag dito, hindi pa overpopulated. Ayan o, ito yung namin, nasa paligid namin. Another cons pala is not beginner friendly po. Para sa mga wala pang experience sa big bike not beginner friendly siya. Pero kung naka-try ka na ng ZX4RR, I think kaya mong i-handle rin yung mga 6R. Mabigat na rin kasi siya. Ang original kilos niya nasa 195 plus. So nabawasan pa yon. Mahirap siya lalo pag paliko. Until now, nahirapan ako sa pagpaliko, lalo pag traffic. Pero manageable naman at kailangan patient talaga. Huwag masyado greedy. Hindi siya pwedeng laruin basta-basta. Hindi gaya ng 4RR, medyo magaan siya kasi naka-drive na ako ng 4RR. So kayang-kaya talagang paglaruan. Pero sa 6R po, this is a middleweight bike. Medyo mahirap siya. Paano pa kaya akong liter? Nakatry naman ako ng mga liter, pero mabigat. Hindi fit sa height ko. Kasi ang height ko is 5'4" lang naman. Pero, ayun nga, if you are a skilled rider, kayang-kaya mong madrive ang 6R. Cold start, 47 temperature. Let's go! Bye-bye, Kaiju. Napakasarap ng pagkain dito. Alright, so kung nga kayong tatanungin nyo based on my experience at kung ano po yung na-experience ko na merong sports bike, dapat ka bang bumili ng sports bike? So kung ikaw yung klaseng mahilig sa super sports, kung ikaw yung mahilig sa mga poging motor kagaya nito, stock design lang nito, napakaganda na eh. Di mo na kailangan bihisan eh, bihis na siya eh. At kung ikaw ay mahilig sa mga throttle therapy at hindi ka rin mabibitin dito, so pwede to sa'yo. Pero, I would say no naman. Hindi ka dapat bumili nito kung ikaw yung klaseng ang habol mo is mga riding comfort, dahil hindi po ito komportableng motor. Sa totoo lang. Dahil masakit nga siya sa balakang, sa likod. Dahil isipin mo nakayuko ka ng ganyan, no? Pwede ka naman magpahinga, nakaganyan lang. Isang kamay kagaya nito. Pero hindi siya totally upright. Depende sa inyong lifestyle kung ang araw-araw kayo na biyahe tapos gusto mo tong pang araw-araw, hindi po siya advisable dahil nga lalo kung sa traffic sa Manila. Depende lang sa'yo kung kakayanin mo, kung commit ka rin na tiis pogi. Pwede naman. Pero hindi nga siya advisable dahil mainit siya. Mas bagay siya yung mga open road lang, dire-diretso siya nakakaandar. So ayun po yung na-experience ko dito. Kaya kami bumili dahil hindi naman namin to pang daily. Hindi rin naman kami nabiyahe daily. So pang throttle therapy lang namin. Kunwari, punta kami Tagaytay, punta kami Daanghari, BGC, Rizal. Napaka-smooth siya. Super yes para sa akin dahil mahilig nga ako sa sports bike. Actually, pangarap ko rin magkaroon ng naked. Pero soon, sana magkaroon din ng naked para makalayo-layo tayo. Makapunta tayo ng mga Maliko. Gusto ko mapuntahan yun eh. Meron naman kaming isang motor, yung ADV. Pwede naman namin yung gamitin. Pero iba pa rin kapag expressway legal eh. Mas mabilis, mas komportable. Pero sa mga ganitong size, kung kayo po kasing height rin namin, kaya naman, manageable, napakaganda. Sobrang highly recommended ko rin naman tong big bike na to eh. Depende lang rin talaga kasi kanya-kanya tayo ng lifestyle eh. Meron naman mga mahihilig sa adventure. Tsaka guys, kung ikaw pala nagbabalak mo rin mag content creator, nako, perfecto sa'yo. Takaw tingin talaga sa daan. Okay, so papunta kami sa hindi ko alam. Wala lang, throttle therapy. Malapit lang naman yung expressway, nandito lang. So didiretsuin lang namin to. So about the OBR back ride naman, so meron tayong content. So ayan, post ko sa screen. So panoorin nyo po para sa mga meron ding OBR at lagi ring nakasakay si OBR nyo. So meron kaming explanation dyan. Ayan, si OBR yung nag-explain
sa vlog na yan. Panoorin nyo po yan. Sarap magpahangin. Ganda dito ah. Wow. Ito na pala yung Tagaytay Lake. Ay, maganda dito tumambay oh. Ano? Diyan. Ano yan? Tulong lang po para sa tapusan. Ano pa? Konting tulong lang po para sa tapusan. Any amount pa. May mga tambayan ba doon, kuya? May mga tambayan ba doon? Oo po, dyan. Pagbaba nyo dyan, meron agad kayong tambayan dyan. Meron agad. Meron din po sa bypass, pinakamaganda doon. Oo nga, nakapunta ka doon dati. Pinakamaganda doon. Okay, salamat, salamat. Ingat po kaya boss, ingat. Ingat po kaya. Ganda ng ano? Ano yan? Lake yan? Akala mo dagat, no? Malakas ang hangin, may ano? May amihan kasi. Tingnan nyo guys, oh, parang ano siya, dagat. Pero lawa yan. Ah. Ang ganda dito, oh. Para ng dagat yung lawa. Sarap tumambay dito, oh. So nandito pala kami sa tabi ng lawa. Ano pala to? Tagaytay Lake. Ito yung harap namin. Oh, diba? Tapos nakisilong lang kami dito. At ayan si OBR. Yeah. So dito kami napadpad. Dito pala yan sa ano, Barangay Look sa Lipa City. Ito yung mga ano natin, oh. Makukulit na kasama dito. So yung si Shark, andyan lang naman. Ah, lakas ng alon. Nako. Mas lalong lumakas ah. Ito, mukhang malinis tignan. Para na siyang dagat oh. Napakalaking lawa rin ito. Marami naliligo dito. Ayun, yung kaninang bata na kasama natin, naliligo sila dito. Alright, so kami ay pauwi na. Ayun, saglit lang naman kami dito, nagpahangin lang at enjoy lang ang magandang lake. Napakaganda dito guys. Siguro pag kalmado to, lakas ng alon, no? Grabe. Oh, naampa. Naabot na sa amin yung tubig. Oo. At meron din mga pagkain dito. So, ayan, di kayo magugutom. Okay, balik tayo sa ating motor. Naabot na yung tubig, oh. Ayun guys, si ZX6R, hindi siya perfect. Kasi mas marami pa namang mas perfect na motor. Kasi wala naman siyang cruise control. Eh ngayon mas high-tech na talaga yung mga bagong model. Pero sa bawat piga at bawat lingon ng mga tao, mas maintindihan mo kung bakit marami nangangarap ng mga sports bike. So kagaya ko, pangarap ko ng sports bike. At mahilig ako sa inline 4. Thank you again. Ayun pala yung argo nila, Barangay Look. Dito pala yan sa Barangay Look. Dagat feels kasi napakalaki. Okay, kami ay pauwi na. Salamat po sa panonood. Kung sino man yung mga nakaabot dito sa video na ito, don't forget to subscribe at comment down below na rin kung ano masabi mo sa vlog na to. Ayun lamang po. Thanks for watching. Rev bump tayo. Oh, tunnel oh.